kada, ngayong summer season, bukod sa tubig dagat, buhangin din ang pinakaunang nakakaagaw ng pansin. Lalo na kung ito'y puti at pino, tsak na pagkukuhanin yan para maging souvenir. At aminin nyo rin, nagawa nyo na rin ito mga kada, di ba? Pero ang kasama natin ngayon, hindi lang basta display ang magandang buhangin na kanyang nakakuha. Ginagawa niya kasi itong libangan at pinagkakakitaan pa. Yes, at mula sa Imus Cavite, mga kada, ipapakita niya ang kanyang husay sa sining gamit ang buhangin. Kaya i-welcome na natin dito sa Kada Umaga si Joselito Juanillo, aka Joey. Welcome sa Kada Hello Umaga, po. Joey. Bati ka naman sa ating mga kada. Hello po, good morning po sa inyo. Good morning! At eto na nga, Joey, paano ka ba nagsimula at nag-start dito sa paggawa ng sining na ito? Nagsimula po ako na last year. Nag-isip po kasi ako ng content na mabilis gawin, hindi magastos. Yes! Tapos engaging po sa mga manonood. Yes. It's a nice way to keep memories of any special moments or trips that you've had. Yes, oo. Tapos, eto ba, Joey, dito may mga nakikita tayo na materials. Ano ba yung mga meron dito para malaman ng ating mga kada? Unang-una po, alam merong sun. Mga sun. Colored sun po. Colored sand, eto siya. Tapos mga pattern. Parang cutter, oo. Cutter po. Cutter blade. Okay. Tapos tiles. Kailangan po medyo smooth lang yung surface ng tiles na bibili nyo. Okay. So, lahat ito siya, Joey, na nabibili lang talaga. Ang iba, na-try mo na ba din yung para mag-recycle ka lang ng item para gumawa din? Or kailangan talaga specific yung tiles? Na Hindi po kailangan talaga medyo smooth talaga yung surface. Kasi hindi magagawa yung letra na malinis kapag medyo rough. Oh, okay. So for example, the canvas, like when you paint, hindi siya pwede. Kasi hindi super smooth. You need super smooth talaga. Opo. Okay. And then now, Joey, napag-usapan nga natin itong sand kasi meron tayong mga kada dito. Ito mga kada, yung mga nandito na mga sand, nabibili pala siya online. Kasi di ba nakikita natin minsan, may mga other properties or beach, bawal tayo mag-take home kahit gusto natin. Nabibili siya mga kada online, yung mga materials. Tama ba ako, Joey? Tama po. Yes. So, eto, Joey, pwede mo ba kaming turuan kung paano gawin tong sining art with the sand? Sure po, madali lang. Sige, paano ba siya? Pakita po natin sa orange. Okay, so orange na sand first. Okay. Okay, so you pour the sand directly on it muna Opo. as the first step. Okay. Tapos pwede kayo pumili ng kulay na gusto niyo po. You can pick up, okay, pink. So, dito na ba din siya ilalagay, Joey? Opo. Pero sa ngayon, ito muna pipili natin. Okay. Sige natin sa Kada Umaga. Yeah. Okay, sige, I picked the right color. So, eto, Joey, ano yung naging inspirasyon mo? Bakit mo siya pinasok, itong sand art? Nagsimula po kasi ako sa clay art. Sa clay art po kasi medyo matagal gawin. So Yes. nag-isip ako ng art na pwede kong i-content na mabilisan lang. Yes. Na magagawa ko yung mga request ng customer na mabilisan lang din. So, nakita ko sa social media yung sun art. So, pinasok mo siya. Tingin ko parang mabilis gawin to. Mas umura yung mga materyales, kaya simulan ko agad. Oo. So it's making the sun from Kada Umaga. Ito na, ginagawa niya ni Joey Kada yung sun para sa Kada Umaga. And Is there like a special skill in terms of creating the images? Because as you can see, like he's very smooth with moving the sand, very technical. So what's the technicality behind the design? Kailangan di ka pasmado. Yun kailangan, lang talaga. so kailangan yung hand control din talaga. Hand control. Importante. Ayun ang mahirap pa nagsisimula Okay. sa sun art. Eto din ba sa pagsasand art mo, Joey? Ano ba yung mostly ginagawa mo? Like, yung mga images, anong klase or designs? Bukod sa mga names, mga flowers po. Flowers. Yun ba yung mostly, yun talaga yung specialty mo sa sand art? Yung mga flowers? Nagsimula ako doon kasi medyo madali po siyang gawin. So, mga sun rays, mga wings, mostly pa mga abstract po. Kung ano lang pwedeng maganda sa paningin.
Tsaka kung titignan mo si Joey mga kada, parang dali-dali talaga, effortless. Pero kailangan talaga ng patience, tsaka control sa kamay. Tsaka pag una mong ginawa ito, ang mahirap is kung paano papantayan. Yun. Yun pa. Ito ba, paano mo, ilang weeks or days bago mo nakuha yung, ano niya, nag-click ka kaagad sa Medyo, sa akin kasi medyo madali ko siya nagawa. Kasi medyo sa art po talaga ako. Drawing, lettering. So, anong artist na talaga? Nagdodraw ka na talaga? Ikaw, Joey, ano ba yung satisfaction din na kukuha mo pag gumagawa ka ng singing sand art? Relaxing po kasi siya. Mas po, mostly pa sa mga nagagawa ko po, ang sinasabi nila na relax sila habang pinapanood yung video ko. Totoo, papanoorin mo siya mga alam mo yung parang sa mga ASMR? Yeah. Oo. Very satisfying siya. So, ikaw ikaw din gumagawa, ganun din yung nararamdaman mo. That's the Yes, feeling. Tapos nagugulat na lang ako yung mga nanonood din. Same din po na nararamdaman nila. Yeah, actually, mahilig ako to watch like, Yeah, this type ako of content din. online. Nandun ako nasa stock. Yes, that's where I scroll forever. Yes. Kasi super satisfying siya. But then for sure, like Sir Joey said, it's also satisfying to do. So would you say that this is an art that is beginner-friendly? Yes po. Yes. Sa mga gusto mong simula, pwede yung subukan to kasi mabilis siyang gawin, hindi magastos. Oo. Kailangan mo lang tiyagain na mas matutunan na malinis yung gawa mo. Yun. So, pwede kahit sino mga kadang sumubok nito or pasukin nito na art or experience, pero kailangan lang talaga ng patience tsaka commitment para ma-clean talaga yung gawa mo. Yes po. Ngayon pag-usapan na gumagawa ka ng content for this, Joey, di ba? Yes po. Magkano din yung mga price range na binibigay mo online for, sa sample, yung ganito? Nang simuling ko po to, libre lang po talaga. Pero kasi yung mga nag-request na urgent, so naisipan kong mag-price sa kanila ng 49 lang para sa mga urgent. 49 pesos? Pesos lang po. Wow, ang mura! Pero may mga galante tayong client na nagbibigay ng 500 isang video lang. Wow, tignan mo yan mga kada, kitang-kita nyo sa screen. Yan ba yung mga na-order na sa'yo, yung mga pinakpakita natin? Opo, yung mga request ng mga client ko po. Ano naman, marami din talagang bumibili, nag-o-order. Marami po nagpapagawa talaga. Kaya minsan ang mga waiting po, mga 2 to 3 weeks. Tsaka ang galing, kasi sobrang mura niya lang mga kada, oo. Tapos, eto naman, sa mga competition mo naman, Joey, magkano ang pinakamalaking na nabubulol si ate ko, o na panalunan mo? Anong klaseng sand art ang ginawa mo ron? Sa ngayon, wala pa po ako nasaliyang mga contest. Pero may plano ba si Joey? Kung meron pong magiging open na pasok yung art na meron na ginagawa Yes. ko, pwede po. Ang galing-galing. Kitang-kita niyo mga kada, Parang nagawa niya na talaga. Is there a way to to keep the art? Like, is there a way so that people can, for example, order and then like just display it somewhere in their house? Sa ngayon, wala pa po. Wala pa. Wala pa. So, parang more on videos talaga. Okay. Sino-sino Parang naman yung video mga... greeting. Oo. Yeah. Sino-sino naman yung mga madalas naging kliyente mo nito, Joey? Mga pino-order nila, mga flowers pa or names din talaga? All ages po. Mga pangalan po nila, mga shoutout sa mga minamahal. Wow. Parang it's a cute little message if you're to send to someone. Yeah. Like randomly or just to be like, I'm thinking of you, and then may shoutout video. Tsaka super satisfying panoorin. Yes. Biktima tayo dyan lahat mga kada, mahilig tayo dyan. At ito naman, Joey, may sikat na bang nag-inquire sa'yo or nag-request? Sa ngayon, wala pa po. Wala pa. Pero ngayon, for sure may Mga manonood tao. dyan para i-inquire ka din. Ano ba yung mga naging reaction din ng mga client mo na nakikita nila, yung mga feedback nila sa'yo? Kadalasan po, pag may mga problema sila, pag napapadala nila yung videos na ginagawa ko, natutuwa sila, nare-relax. Kaya ganun po. Okay. Tapos eto, ano ba yung masasabi mo na pinaka-favorite mo at pinaka-malaking sand art mo na nagawa? Sa sand art po wala masyado kasi maliliit lang yung ginagawa ko. Pero ang sa akin kasi mas tumatatak sa isip ko yung the story behind it. Yung bakit sila nag-request. Yes. May mga nag-request sa akin na
pangalan ng mga minamahal nila sa buhay na nasa patay na. Yeah. Yung mga nanay nila may sakit, gustong shoutout yung pangalan. Yung mga kamag-anak nila na OFW na babalik sa Pilipinas. So, So, surprise nila. Yun yung pang surprise. Napakaganda Gumaganda. naman nun. At eto na, Joey, sa mga nanonood ngayon na gusto talagang pasukin tong ginagawa mo, ano ba yung mga advice and tips mo na mabibigay mo sa ating mga kada na gustong simulan ang mga ginagawa mong art? Sa mga kada natin na gustong subukan yung sun art, huwag na kayo magdalawang isip dahil hindi kayo gagastos ng malaki dito. Yes. So, murang-mura. Madaling pag-aralan. Siguro in one week, kayang-kaya niyang masimulan to. Yes, oo. So, yun mga kada, nakuha nyo na yung tips dyan. Pwede nyo siyang maging hobby talaga, unique na unique din. And ito na nga, para sa mga kada naman natin gustong magpagawa sa'yo ng sand art, Joey, saan ka ba nila pwede makontak online and social media? Pwede niyo po akong i-contact sa Facebook ko po, Joey Montero. Sa TikTok po, Joey. I look tempting to write jazz. Oo. Yung si Jazz, so kitang-kita yung mga kada, nagwagawa din si Mali pa Jazz. lang, pero okay na. Attempting lang. Yes. Thank you so much, Joey. Maraming salamat. At Diyan pinakita na mo, ginawa niya na yung kada umaga, mga kada. Oh. At ito mga kada ha, paalala na ang mga buhangin na tinatapak-tapakan lang natin mula sa ibang-ibang lugar ay kaya palang makapagbigay sa atin ng kasiyahan at pera na wala na tayong tinatapakan. Let's get together